Ito po, mula po sa Manila Bulletin. Breaking. Police on Tuesday night. Tuesday night? Ano ba ngayon, Miyerkules? Kahapon pa pala to. Filed murder, frustrated murder, and serious physical injuries cases against the 15-year-old child in conflict with the law. Yan po pala ang tawag dyan, no? Child with conflict with the law. Hindi po natin sila tatawaging batang kriminal, kung hindi child with conflict with the law. Ayan. So yung 15 years old po, kinasuhan. Ayan. Involved in the shooting at San Jose National High School in Tacloban City on Monday. The CICL and witness arrived at Bulwagan ng Katarungan here for inquest proceedings at 9 p.m. The two CICLs tested positive during the paraffin test. They also tested positive for gunpowder nitrates, including the firearms recovered from them. Both are right-handed. No cases were filed against the 14-year-old suspect as he is exempt from criminal liability for his age. Kaya po itong si Kiko na labas ng labas po ng mga statement ngayon. Huwag mo nang lokohin yung mga Pilipino, Kiko. Hindi totoo na may criminal liability sila. Wala. Lalo na yung 14 anyos. Okay. So ibig sabihin mga kapatid, kinasuhan po yung 15 kasi ang 15 and below pala, 15 plus 1 day, pwede ka na kasama ka na ron sa bracket na 15 to 18. Okay? Pwede ka nang makasuhan. Depende sa discernment. Ibig sabihin po ng discernment, depende kung alam mo na ikaw ay gumagawa ng krimen o hindi. So doon po siya kasama sa 15 to 18. Pero child pa rin po ang tawag sa kanila, minor pa rin. Malaki po pagkakaiba ng minor at ng 18 pataas. Kasi ang 18 pataas, itatrial ka na bilang adult. Okay. So, alam nyo, ako natututo din eh. Dahil inaalam natin, siyempre, bigla tayong napaparesearch. Ano ibig sabihin ng kinasuhan na siya? 'Di ba? Ang una kong tanong, so kung kinasuhan na siya, kinasuhan ba siya bilang adult? Ibig sabihin, pag siya ay napatunayan na nagkasala, ikukulong na ba siya diyan sa bilibid o kung saan pa man na kinukulong yung mga tao? Hindi pa rin po. Dahil sa Kiko law, juvenile law. Kaya dapat talaga baguhin talaga yung juvenile law na yan. Kasi ngayon po, maraming lokong bata. Marami pong lokong bata ngayon na tinitignan nila ano mangyayari dito sa dalawa na to. Pag eto, napawalang sala, aba pwede rin namin gawin yan. Magiging idol sila, di ba? Okay. Nung ini-interview po ni Auntie Claire yung pulis na involved, taga ron po, sino ba yung pulis na nagsampa sa kanila ng kaso? Teka, tignan natin kung sino yung pulis. Basta yung pulis na nakakasakop doon sa Tacloban. Okay. Lieutenant Colonel Analisa Armesa. PIO lang siya. Pero yung chief of police nila, wala rito eh. Okay, ano po ibig sabihin nun? Itatry po siya sa kasong murder, yung 15 anyos, yung 14 wala. Wala po, pero dahil heinous crime, instead na makulong, hindi po sila ikukulong. No? Katulad ng sinabi natin, hindi po sila, dahil walang criminal liability, hindi mo pwedeng ikulong pagka walang criminal liability. So, ibig sabihin, etong bata na to, doon lang sa bahay
May tawag dun sa bahay na yun eh. Bahay Kalingap. Hindi. Teka lang. Kayo na nga po magsabi kung anong bahay yan. May tawag po dyan sa pagkukulungan. Hindi po sila pagkukulungan. Hindi po sila ikukulong sa kulungan. Parang ire-rehab lang sila. Hanggang sa... Hindi. Bahay silungan ba yun? Pakiano nyo lang nga po yung mga nakakaalam para hindi na po tayo mag-research. Sayang ang oras eh. Basta sa DSWD. Yan. Pag-asa. Yun. Bahay Pag-asa. PBB. Okay. Yung 14. Pero ito po, itatrial. O di okay pala, Badong. Matatrial pala. O di akala ko nga. Wala na pong Boys Town eh. Wala na pong Boys Town. Basta yun po, Bahay Pag-asa po ang tawag. So doon po siya, yung 14 anyos, ikukulong po siya ng 1 taon. Hindi po kulong pala. 1 taon siyang yung kakalingain. Bibigyan ng gatas ng ina. Nakita ko si Astrid, gatas ng ina kaagad na nasa isip ko eh. 1 taon siyang kakalingain doon. After 1 year, palalayain na po yung bata pag nagbago. Okay, 14 anyos. Iba po yung kaso nung 15 kasi 15 plus 1 day. 15 na eh. Okay. Sa madaling salita po, kakasuhan po siya, lilitisin po. Di Badong, wala palang pagkakaiba. Di ba? Wala siyang pagkakaiba sa adult na. Hindi po, malaki po pagkakaiba. Lilitisin ka pag napatunayan kang guilty, murder to ha. Sa normal po, ibig sabihin ng normal, yung adult na 18 pataas. Ang murder, reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilanggo. Pag yan po binilang sa years, 40 years yan more or less. So kung 3 counts of murder, 120 years kang makukulong. Ganun yun eh. I-add yun eh. Yun po sa normal. Pero po dito, suspended the sentence. Suspend po yung sentence. Kasi siya ay isang minor. Badong, ano ibig sabihin na suspended yung sentence? Ang ibig sabihin po na suspended yung sentence, hindi ka sesentensyahan. Saan siya maglalagay? Maglalagay po siya doon sa Bahay Pag-asa. Yun po yung pinakamalaking pagkakaiba. Kahit po napatunayan po na alam mo yung ginagawa mo. 15 anyos ka na mahigit. Pero dahil ikaw ang tingin sa iyo ay bata pa, minor de edad, hindi ka po pwedeng makulong sa normal na kulungan. Actually, hindi ka makukulong. Hindi pa rin po makukulong. Ikaw po ay suspended sentence. Sinuspende yung sentence mo. Paano ibig mo sabihin na suspended yung sentence? Suspendido, hindi ipapatupad yung sentensya mo. Dahil ikaw ay minor de edad, ikaw ay dadalhin sa Bahay Pag-asa ng DSWD para ikaw ay rehabilitate ng minimum ng 1 taon. So, pagkatapos ng 1 taon, pag ikaw ay sa tingin mo nagbago na, sa tingin ng mga tao, nakapatay ito ha, yung nangyari sa Tacloban. Pag sa tingin po ng mga DSWD, ikaw ay nagbago na, tumino ka na, laya ka na after 1 year. Pag hindi ka pa matino, dun ka pa rin, pero hindi ka pa rin ikukulong. Paano pag 18 ka na? Regardless. Kasi ginawa mo yan nung minor ka eh.
Hindi ka pa rin ikukulong sa normal na kulungan. Diyan ka pa rin sa bahay, ano. Hanggang sa ikaw ay magbago, hanggang 21 years old. Paano ba dong pag 21 years old, laya ka na? Pag hindi ka talaga nagbago, gumawa ka pa rin ng mga krimen, lilitisin ka na ron sa krimen. Pero yung dati mong krimen na nagawa nung minor ka, wala na po yun. Kaya yun yung malaki pong pagkakaiba eh. No? Yan po yung malaking pagkakaiba ng batas na ito. Samantalang kanina may nagtanong sa amin, bakit sa Amerika na pinagkopyahan ni Kiko, 13 years old, mabibilanggo? Nasentensya yata ng 10 years o sinabi nung ano. Yun po pagkakaiba. Sinagot po yan ni Kiko Barsaga eh. Sabi nung nagtanong kay Kiko Barsaga, Congressman, bakit sa Amerika may 13 years old na kabataan na nakapatay, bakit sinintensyahan? Sabi ni Kiko Barsaga, kasi wala silang senador na Kiko Pangilinan. Di ba? Kiko Pangilinan. Ngayon, ano po yung sinasabi ng pulis? Maganda po, pakinggan din natin. Wag lang po yung mga, kung sila Chess Escudero, pakinggan natin. Pakinggan po natin tong sinasabi ng pulis. Kasi eto po yung moves ng mga epal eh. Ang daming epal na politiko, sabi nila, dapat iban yung mga mararahas. Hindi po ako naniniwala dyan. Mararahas, yung mga mararahas daw na video game, dapat daw hindi na pinapalabas yan dito sa atin, dapat daw hindi pinapalaro. Kalokohan po yan. Matagal na po tayo naglalaro ng mga patayan eh. Hindi po ba mula po sa Super Mario? Di ba pa? Okay. Isa pa, yung mga napapanood, lumaki po tayo, nanonood tayo ng WWE, di ba? Dugo-dugugang yung mga wrestler eh. Wala pong epekto yan. Lumaki tayo, nanonood tayo ng Voltes 5, Mazinger Z, na pinapatay po yung mga yung mga matagal na po yan. Actually, nagcha-champion po tayo ngayon sa e-sports. Ano ba yung sa tingin niyo yung mga e-sports na yan, di ba? Hindi po yan yung mga dapat nire-resolve nyo. Samantalang ang sabi ng bata, sabi ng pulis, pakinggan muna natin yung pulis para maunawaan nyo po yung gusto kong sabihin. Samantalang ito po yung sinasabi ng pulis na nagsabing kakasuhan na nila. Ito kausap niya rito si si Auntie Claire eh. Batid ba nila na wala silang magiging criminal liability? Yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So, most probably, iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability, ma'am. Malinaw po. Alam ng mga bata na ma-exempt sila sa criminal liability kaya nila ginawa yun. Hindi po sinabi ng pulis, kanonood po nila yan ng mga video game, anong tawag doon? Kanonood po nila sa mga social media. Wala po sinabing ganun eh. Alam daw nila na wala silang criminal liability dahil bata. Di ba? Tuloy natin. Baka may masabi pa to si Chief. At nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede na po siyang i-try as dahil above 15 years old na po siya, tapos may... Pero below 16 siya, sir. Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag-1 day na, ma'am, considered po na above 15. Okay. 15 plus 1 day is above 15. So nagkamali daw yung isa ng pagkwenta. Kasi tinitignan nila may combo eh.
Ayan, no, nakikita ko. Takay makasuhan kita, murder ngan illegal post of firearms. No bro, we stole it. Minors can't be charged. Pati yung katwiran nila, di ba? Oh. Kinuha natin yung baril, ninakaw natin. Hindi tayo pwedeng kasuhan. Yes, bro, that's illegal possession because we don't have license. Yeah, we can be charged, but it says it will be handled different. Alam po nila, ang dinidiscuss po nila, yung kaso, yung batas po na juvenile law nito ni Kiko Pangilinan. Hindi po sila nagdi-discuss ng sinabi ng bata, "Uy, napanood ko yung ganung video game. Naku, meron silang pinagbabaril na school. Gayahin natin." Hindi eh. Ang linaw po ng usapan nila eh. Naapektuhan po sila. Gusto nilang itry kung yung batas ba talaga ni Kiko ay hindi sila makukulong o hindi. Sabi nga ng pulis, nagkamali nga yung 15 anyos kasi pagkaintindi niya 15 anyos, walang criminal liability. O may criminal liability dahil 15 plus 1 day. Yun po yung dito. Yan po yung lutasin ninyo kasi yan yung nasa combo eh. Kaya mali-mali ito yung mga kanya-kanya na naman. Dapat hindi tayo nagpapalabas ng mga mararahas na mga video game, etc., etc. Oh. Paanong nakakapekto? Normal na po yan eh. Hindi po dapat yan yung nilulutas nyo, etong batas na to. Dapat kasi yan, kahit minor, kulong mo ng 10 taon kung heinous crime o kung ano pa man. Dapat alam nila na may parusa. Hindi po ako naniniwala na yung bata hindi dapat parusahan. Sa eskwelahan nga may mga parusa sila, di ba? Pag nangopya, anong gagawin mo? Hayaan mo lang? Bata kasi yan, nangungopya eh. Grade 6, nangungopya. Hindi niya ba alam na mali yung pangungopya? Tsaka tarantaduan niya. Ang pananaw nila sa bata yata abnormal. Hindi po abnormal yung mga bata. Alam po nila yung mali at tama. Mukhang wala pong ebidensya si VP Sara. Wala siyang debensang namamount. Eto